Umaga po sa bawat isa at salamat sa Panginoon dahil natapos na rin po yung ating yung pagdaraos natin, yung mga paghahanda sa anniversary. At siguro yung iba medyo napagod kaya medyo nagpapahinga muna, no? At yung mga bagay na yan ay naglalaan talaga tayo ng panahon para sa ating Panginoon dahil alam nating ang Diyos yung ating pinaglilingkuran, no? At sa umaga pong ito ay ang pag-aaralan natin, ayun nga, nabasa na po ng ating presider na si Kuya Larry, yung Luke chapter 16, verses 1 to 15, no? Ito po ay may kinalaman sa isang talinghaga. Pero bago po yan, tayo po ay dumulog mo po muna sa Panginoon sa panalangin. O amang Diyos na kataas-taasan, Diyos na banal, at Diyos na dakila sa aming buhay, salamat po, Panginoon. At tinuturuan mo po ang bawat isa sa amin ng iyong mga salita na siyang araw-araw na pagkain ng aming kaluluwa, Panginoon. Nihiling po namin, Panginoon, ang patnubay mo sa aming pag-aaralan, nawa ay tumimo sa puso ng bawat isa sa amin ang iyong mga salita. Maging gabay namin, Panginoon, sa buhay na ito. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. So alam na po natin, meron na po tayong idea pag pinag-usapan natin ang parable. Kasi pag sinabi natin parable o talinghaga, ito ay pagtutumbas o pagtutulad na ginagamit ng Panginoon para mailarawan niya yung isang sitwasyon, no? At dito nga po sa pag-aaralan natin sa chapter 16, bago po dumating sa chapter 16 ay meron ng mga naunang, o doon sa chapter 15 meron ng mga naunang mga talinghaga na isinalaysay yung ating Panginoon. Unang-una, ang dapat nating makita rito sa kung bakit ipinahayag ng Panginoon yung mga talinghagang ito ay dahil nandoon yung mga Pariseo at Iskriba na kadalasang nakikinig sa ating Panginoon pero hindi para matuto kundi para tuyain yung ating Panginoon, no? At dito nga makikita natin yung naunang mga talata. Itong pag-aaralan natin ay continuation lang doon sa chapter 15 na doon ay tinalakay yung nawawalang tupa, yung talinghaga ng nawawalang tupa, yung nawawalang coin, at yung pangatlo po yung prodigal son, no? So ang parable po ay inuunawa natin sa paraang na-highlight palagi ang mga aspeto ng kaharian ng Diyos. Kaya nga mababasa natin yung mga parables, karamihang ang simulan niyan. Ang kaharian ng Diyos ay tulad ng ganito, yun, no? Mababasa natin palagi yan. Ang kaharian ng Diyos ay matutulad sa ganito, yan. So, bawat talinghaga kasi ay merong ipinupunto. Kasi isa lang naman po ang kahulugan ng talinghaga, hindi po maraming kahulugan ng talinghaga. Isa lang po ang kahulugan niyan at meron siyang ipinupunto. At dito po sa ating pag-aaralan, dito sa chapter 16, ito nga po yung talinghaga tungkol sa isang shrewd manager. Nabanggit po kanina yung salitang shrewd doon sa binasa ni Kuya Larry ay yung tuso. Sa ibang mga salin po ng Biblia ay ang banggit doon ay lilong katiwala, no? Na yan ay tumutukoy sa katalinuhan o karunungan. Kaya lang po doon sa salitang lilo o shrewd o tuso, ito po ay mayroong negatibong pakahulugan, no? Ngayon po itong talinghagang ito ay hindi lamang tumutukoy sa tamang paggamit ng pera o ng mga salapi, no?
Hindi rin ito tumutukoy lang sa tamang pagpapahalaga doon sa ating mga ari-arian, sa ating mga pag-aari. Hindi rin ito tumutukoy lang doon sa mga bagay na yon, kundi kung paano rin tayo tutugon sa mga krisis ng buhay. Paano natin gagamitin yung ating mga karunungan, yung ating talino sa mga krisis ng buhay na dumarating sa atin. Alam natin yung iba't ibang mga krisis ng buhay. Halimbawa, tayo ay nasunugan, no? Tayo po ay merong kamag-anak na naisugod agad sa ospital dahil sa isang malubhang karamdaman. Naroon po yung tayo ay na-hold up o kaya na-aksidente sa daan, nawala ng trabaho, no? At kung ano-ano pang mga krisis ng buhay. So, ang talinghagang ito po ay tumutukoy sa mga ganitong issue ng buhay. Pero, ang layunin po ng talinghagang ating pag-aaralan ay para ipaalaala sa atin yung cost and goal of discipleship. At ito nga po yung pamagat ng aking pangangaral ngayong umaga, yung cost and goal of discipleship. Ang totoong Kristiyano ay mamamayan ng kaharian ng Diyos. So ito ay may kinalaman sa mga tanda ng pagiging totoong citizens ng kingdom. Tayong lahat, kung tayo ay totoong citizens ng kingdom at kung tayo ay miyembro nito, no? Kung ang Diyos sa puso natin ay nakalagay na ron yung kanyang mga kautusan at yung trono niya ay talagang nandoon sa ating puso. Kung ganun, yung buhay natin ay kakikitaan din ng mga qualities na hindi makikita doon sa mga taong hindi naman nakakilala sa ating Panginoon, no? At ito nga makikita natin yan dito sa ating parable. At isa sa mga dapat natin tandaan sa pag-aaral po natin, no? Nandoon po yung mga pariseyo at mga iskriba nung ang ating Panginoon ay ipinangangaral itong parable na ito. Ngayon po, tignan po natin yung parable. Meron pong employer at isang employee. Okay? Istorya ito ng isang steward, isang manager. Yung employee po, siya ay kinuhang manager. Siya yung may responsibilidad sa pagmamanage, sa pamumuhunan, at sa pagpapautang nung pera nung kanyang master para kumita. Okay? So sabi ron sa verse 1, at sinabi rin naman niya sa mga alagad, may isang taong mayaman na may isang katiwala. Okay? Nung panahon kasi na yon, common na doon sa Israel, na pagka merong isang taong mayaman na merong maraming mga pag-aari, no? Merong mga agricultural operations at kung ano-ano pang mga negosyo, nagha-hire sila ng manager. Okay? At yung manager, ang trabaho nun, yun na yung magpatakbo ng kanyang negosyo. Kaya yung salita, ang ibig sabihin ng salitang manager doon sa Greek ay oikonomos, na ang ibig sabihin ay law and house, batas at bahay. So ang ibig sabihin nun, yung manager ang merong batas doon sa bahay. Kasi siya yung nagpapatakbo. Ang master niya ay titingin na lang doon sa kanyang ginagawa. Pagka oras na siya ay nandiyan na kasi laging wala ang manager. So, ibig sabihin, yung steward o yung manager
Nasa kanya na lahat yung mga authority at siya na yung may karapatang kumilos para doon sa master niya. Kasi yung master, yun yung nag-aari, yung manager, siya yung nagmamanage ng mga lupain, ng mga pananim, ng mga asset ng nung kanyang master. Ganon din yung kanyang mga pautang. Lahat ng pautang ng kanyang manager, ng kanyang master, siya ang nagmamanage yun. So yun ang trabaho niya. Para siyang isang broker, no? Yung broker, ito yung parang siya yung middleman eh, no? Siya yung humaharap doon sa humaharap doon sa mga kliyente para mag-facilitate ng transaksyon doon sa bumibili at sa nagbebenta. So siya yung kumikilos bilang middleman. At kung minsan ay itong middleman, nakakakuha na rin siya ng porsyento doon sa kanyang mga transaksyon. So siya yung nagko-connect doon sa dalawang partido, no? Yung bumibili at doon sa may-ari. So siya lahat ang bahala siyang mag-negotiate ng mga kontrata. Ngayon, so may isang katiwala, no? Isang taong mayaman, at ang kasunod nito, at ito'y isinumbong sa kanya na siya'y nagsisira o nagsasayang. Sa English dito, squandering, naglulustay ng kanyang mga pag-aari. Sa verse 2, at tinawag niya siya at sa kanya'y sinabi, ano itong nababalitaan ko tungkol sa iyo? Nabalitaan pala nung master niya yung mga nangyayari doon sa negosyo. Magbigay sulit ka sa iyong pagiging katiwala sapagkat hindi ka na maaaring maging katiwala pa. So yun ang gusto ng master sa kanya. Magpaliwanag siya kung ano yung nangyayari. Dahil kung hindi ka na magiging katiwala. Sisipain ka na dun sa trabaho niya. Kasi ang balita sa kanya, incompetent daw siya. Incompetent, reckless, irresponsible sa pag-handle ng kanyang mga pananalapi. Kasi yung puhunan na yun ay doon sa master niya, hindi naman kanya yun. So yung mga perang hinahawakan niya ay nasasayang, no? Siguro nakukurakot na rin, no? Unti-unting nauubos. So nang malaman ito ng amo, no? Tinignan niya yung mga libro kasi nakasulat lahat doon yung mga transaksyon ng kanilang mga negosyo, no? At dumating yung time na pinalaya siya. So dito sa verse 3, makikita natin, nakikipag-usap na siya sa sarili niya. Kinakausap niya na yung sarili niya. Sa verse 3, sabi rito, anong gagawin ko ngayon? Matagal na ako nagtatrabaho para sa taong ito. Nagkaroon ako ng ligtas na buhay, kumita ng maraming pera sa proseso, ngunit ngayon ay wala ng lahat. Yun po yung isang masakit doon sa taong pinagpaguran mo na yung trabaho mo, gumugol ka na ng maraming taon, pero dahil sa nagkamali ka sa trabaho mo, pinalayas ka. At nababalitaan natin yan sa mga panahong ganito, di ba? At ang masakit nga nun, lahat ng kanyang pinagpaguran, pati yung kanyang insurance, nawala sa kanya. Sa school po namin, mayroong mga ganyang pangyayari, no? Mayroong isang teacher na hindi napigilan yung kanyang sarili na nakit ng bata at isinumbong siya nung tatay ng bata. Yung tatay ng bata, isa palang major, police major. Sinumbong siya sa DepEd at yung teacher na yon ay ang huli kong nakita, namamalimos na lang no? Namamalimos na lang siya. Kasi lahat nung pwede niyang pasukan, ni-report siya doon ng
tatay nung bata. No? So dahil sa ganung pangyayari, naharap siya ngayon doon sa mga problemang ayaw niyang mangyari sa kanya kasi ang naging bunga noon sa buhay niya, talagang nakikita namin nagpapalimos, gusgusin. Kasi wala na rin siyang wala na rin siyang tatay, wala na siyang mga magulang. Yung mga kapatid niya ay hindi niya kasama, nasa malayong lugar, no? Nasa Zamboanga yung kanyang kapatid. So, sabi rito nung katiwala, ano gagawin ko ngayon? So, kailangan kong magsimulang muli. Wala na akong ibang alam, masyado akong mahina para maghukay. Hindi niya kaya yung mag-construction worker, no? Hindi siya marunong magtrabaho. Ang alam lang niya yun, mag-manage, no? Mataas naman ang pride niya para magmakaawa. Nahihiya siya. Hindi magiging magandang buhay niya pag nawalan siya ng trabaho. Kasi noon, pagka ikaw ay nawala na ng trabaho, homeless ka na, no? Maghihirap ka at wala ka na ring titirhang bahay. Okay? Kaya, anong gagawin ko? So, kung ang taong yun may pamilya at di nakayanan yung nangyari sa kanya, baka puro paglalasing na lang ang ginawa nito, no? O mang-hold up. At ang pinakamasakit, kung mag-suicide pa. Okay? Kaya lang makikita natin dito sa taong itong steward, no? Meron siyang determinasyon. Hindi nagpatalo sa sitwasyon. At nakaisip siya ng paraan. So bago mangyari na siya ay palayasin, no? Gumawa na siya ng paraan. Pupuntahan niya lahat ng may utang sa kanyang amo. Magpapakita ng kabaitan, pakikisamahan niya lahat 'yon, no? Pauutangin niya ng loob. At paano niya ginawa 'yon? Kinaibigan niya lahat yung may utang sa kanyang master. Okay, sabi rin sa verse 4, alam ko na yung gagawin ko. Upang kung mapaalis ako sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang bahay. Kasi nga nung panahon na yon, pagka ikaw ay napalayas na, walang ka ng trabaho, magiging homeless. Kaya ang sabi niya rito, upang matanggap nila ako sa kanilang mga bahay. So ang ginawa niya, yung may utang sa kanya, sa amo niya, na 100 takal na langis, siningil niya na lang ng 50. Hindi naman alam ng amo yun no? Siya nakakaalam nun. So yung 100 takal na langis na utang nung may utang, pinasulat niya, ganito na lang ang ilista mo, 50 na lang. So parang naka-discount yung di ba? Naka-discount yung may utang. Yun namang may utang ng 100 din na trigo, 80 na lang yung pinasulat niya. Kasi siya lang nakakaalam nung utang na yun Hindi alam yun ng amo. Okay? Nalaman lang yun kasi may nagsumbong. No? Siguro dahil ay kwento rin niya, no? O kaya baka merong nakakaalam nung ginagawa niya. So, yun ang ginawa niya. Naka-discount yung mga may utang. At dahil doon, nakipagkasundo siguro itong taong to na pagka ako'y nawala na sa trabaho at wala na akong matirhan, patirahin niyo muna ako sa inyong bahay. Yan, no? So, obligado na itong mga taong ito na pangalagaan yung manager pagka naubos na yung kanyang ikinabubuhay. Okay? So, dahil sa ginawang iyon ng katiwala, verse 8, pinuri pa siya, no? Ito nga yung parang nakakaano sa parable na ito no? Pinuri siya ng kanyang Panginoon, yung lilong katiwala, sapagkat siya'y gumawang may katalinuhan. Sabi rito po sa English, sa NASB, and his master complimented the unrighteous manager because he had acted shrewdly. Yung salitang shrewdness, yung phronimos, ay gaya ng sinabi natin kanina, ito'y isang uri ng wisdom o pagkaunawa na sa pakikipag-deal niya sa mga tao para sa kanyang personal gain. Kaya nga sabi ron kanina, tuso, no? Ito'y mayroong negatibong konotasyon. Pinuri siya ng kanyang amo
Hindi dahil doon sa kanyang husay sa pagpandaya. Okay? Pinuri siya dahil mahusay siyang gumawa ng paraan. Yung pamamaraan na ginawa niya sa ganong uri ng krisis sa buhay niya ay ginamit niya yung kanyang talino at gumawa siya ng paraan. Kaya ang title nga rito ni John MacArthur A Good Lesson from a Bad Example. No? Kaya nung pinakikinggan ko yung yung part na yun ng mga ni John Mac, bakit ganun bakit ganun yung kanyang title? Yung pala yung story, no? Kaya ang pamagat niya ay A Good Lesson from a Bad Example. So ano po yung kasunod sa verse 8? Ano yung sinabi ng Panginoon? Sapagkat ang mga anak ng sanglibutang ito sa kanilang sariling lahi ay matatalino kaysa sa mga anak ng ilaw. Totoo naman no? Matatalino talaga yung mga anak ng sanlibutan kaysa sa mga anak ng ilaw. So ito yung pag-acknowledge ng Panginoon doon sa katangian ng mga unregenerate, mga unbelievers dahil nakagawa sila ng paraan para makapanlin lang. Hindi in-acknowledge ng Diyos yung komo sila ay matalino, no? Sa kanilang unrighteous na kanilang ginagawa. Kundi, dahil, hindi niya ginag-justify yun, yung kanilang katalinuhan na yun, na sila ay makagawa ng mga panlilin lang sa kapwa nila. Hindi po yun, no? Kundi, pinapakita niya yung kaibahan ng taong hindi sumasampalataya at sumasampalataya pagdating sa husay nilang gumawa ng paraan. Kahit nakatusuhan yung kanilang ginagawa. Okay? Sa verse 9 sabi, at sinabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan, upang kung kayo ay magkulang, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. Ano kaya ang ibig sabihin ng Panginoon dito? Sabi rito sa NASB, no? New American Standard Bible, so verse 9. And I say to you, make friends for yourselves by means of the wealth of unrighteousness, so that when it is all gone, they will receive you into the eternal dwellings. So yung pong mga kayamanan ng kasamaan, o yung worldly wealth, o yung worldly possession, no? Na sinasabi, wealth of unrighteousness, mammon of unrighteousness. Hindi dahil sa nanggaling sila sa masamang paraan, kundi dahil sa ang lahat ng mga pag-aari natin sa mundo ay may sumpa ng Diyos. Lahat ng mga bagay na pag-aari natin, kahit ano man yan, may sumpa ng Diyos yan. Kasi sabi dun sa Old Testament, nung magkasala yung ating unang mga magulang, cursed be the earth because of you. Nadamay lahat. At lahat yan ay possession of unrighteousness. Nung sinabi ng Panginoon yan, make friends for yourselves by means of wealth of unrighteousness. Yan. Isa itong paraan ng pagsasabi ng Panginoon na gamitin natin ang kayamanan ng mundong ito, yung mga pag-aari natin, para mapalaganap yung salita ng Diyos. Gamitin natin ang kayamanan ng mundong ito, yung mga pag-aari natin, sa paglilingkod sa kanyang kaharian. Yun lang yung kanyang tinutumbas Kung paanong matalino yung mga surod manager sa paggawa ng paraan para magkaroon sila ng matitirhan pag sila'y sinipa sa kanilang mga trabaho. Maging matalino rin tayo sa paggawa ng paraan sa paggamit natin ng ating mga pag-aari para sa kaharian ng Diyos. At yun kuminsan yun doon nagkukulang yung mga tao, no? Yung mga Kristiyano. Kasi yung paggamit natin sa ating mga pag-aari ay nagagamit natin hindi para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Nagkukulang tayo ng karunungan sa mga bagay na yun. At doon tayo nagkukulang. Kuminsan nga, yung kapitbahay natin, tagal-tagal na natin kapitbahay, hindi pa natin mapuntahan Hindi pa natin masira ng salita ng Diyos di ba? Isa yan sa mga pagkukulang, no? Meron nga akong sising-sisi ako noon
Ang tagal-tagal ko nang nakakausap yung taong yun, no? Nabalitaan ko na lang, namatay, nakalanghap nung, hindi siya nakawala doon sa sunog. No, hindi siya nasunog, pero yung usok nasa hagdan na siya, no? Inabutan siya ng kamatayan doon sa hagdan. Kasi nasuffocate na siya ng Ako sabi ko, hindi ko man lang nakausap yung taong to tungkol doon sa salita ng Diyos. Kaya yun ang minsan yung yun ang maraming mga pagkukulang ng mga mananampalataya, no? So, ang sabi rito, gamitin natin ang kayamanan ng mundong ito, no? Hindi para ma-secure natin yung eternal blessing kasi hindi naman natin mababayaran ang kaharian ng Diyos. Imposible yun, no? Ang mga believers ay dapat ding maging matalino pagka pinag-iisipan na natin yung ating pwesto doon sa kanyang kaharian. So, gamitin natin yung ating buong talino para magamit natin yung ating mga pag-aari para kung dumating yung panahon na wala na tayo sa mundong ito. Sabi nga, when it is all gone, tayo man yung mawala, kasi hindi naman natin madadala yung ating mga kayamanan, yung mga taong nagamitan natin ng ating mga salapi para sila'y mabahagi na ng salita ng Diyos, sila yung sasalubong sa atin sa kaharian ng Diyos. Pag sila man ay pumanaw, nauna silang pumanaw, mawe-welcome nila tayo doon sa kaharian ng Diyos. Oras na tayo man ay dumating na rin doon sa kaharian ng Diyos. So yun po yung sinasabi ng Panginoon na make friends for yourself by means of wealth of unrighteousness so that when it is all gone, they will receive you into the eternal dwellings. Dito sa mundo, yung dwellings natin ay lahat yan mawawala, no? Yung mga pag-aari natin. Pero doon sa langit ay meron tayong tahanan na hindi nasisira. Sabi nga nung kanta, ako'y may bahay na laging sariwa, no? Sa piling ng Diyos na mayaman. So, yun po yung goal ng Christian disciple. Na tayo ay mangaral ng salita ng Diyos, hindi lamang sa pamamagitan ng pagtitipid, kundi ipakita rin natin na hindi mahalaga sa buhay natin itong pananalapi. Mahalaga siyempre may mga pangangailangan tayo, no? Pero pagdating doon sa mga pangangailangan, lalo na sa kaharian ng Diyos, importante na magamit natin yung mga bagay na ito para maabot yung mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Yung nga yung napaka-importanting tagubilin niya, hindi ba? Yung nung siya'y umakyat sa langit, make disciples of all nations. At alam natin yung ibig sabihin ng salitang tagubilin, lalo na yung mga magulang. Pag sila'y umaalis, meron silang ipagbibilin sa kanilang mga anak. Gawin mo to, gawin mo to. Kailangan magawa mo yun. Meron nga akong isang kilalang pastor na yung tatay niya retiradong sundalo sa Bungero. Naikwento ko na rin yata rito, no? Pinagbibilan niya yung kanyang mga tandang. Pakainin mo to, Pakainin mo to. Pag uwi niya ng bahay nung tatay, hihipuin nung tatay yung butsi ng mga manok. At pag nakita niyang hindi malaki yung butsi kasi walang kinain, kukuha na ng sako yun, ibibitin yung mga anak niya ron, tapos papaluin niya. No? Masamang yun, masamang ugali yung Pero importante talaga yung gawin mo yung mga tinatagubilin hindi ba? Gusto nating mga magulang na pagka uwi natin, ginawa talaga ng mga anak yung mga tagubilin. Kasi napakahalaga nun. Ganon din yung sinabi ng Panginoon. Make disciples of all nations. Ganun pa man, hindi naman niya tayo iniwang mag-isa, di ba? Dahil iniwan niya yung banal na espiritu. Kaya mapapansin natin, itong mga tekstong binasa natin tungkol sa talinghagang ito, ay tungkol sa pagmamanage ng ating mga possessions. Yung mga nakapalibot na teksto dito sa ating binabasa ay
makikita natin yung halaga ng pagmamanage tungkol sa ating mga possessions. Sa verse 10, ang sabi nito, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kung kayo ngayon di naging matapat sa masamang kayamanan, sino ang magtitiwala sa inyo sa mga tunay na kayamanan? At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo ay magbibigay ng sa inyong sarili? Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ng ikalawa, o kaya'y magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Kaya di kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. At dito kadalasan, pagpera ng pag-uusapan at Diyos, no? Hati yung puso ng mga mananampalataya, no? Diyan nahahati yung puso ng kahit yung mga sumasampalataya. Kasi meron siyang ibang importansyang binibigay dito sa pera at sa Diyos. May nakikita siyang urgency sa paggamit nito at sa Diyos. Okay? Kaya kung minsan, hindi naman natin sinasabing wag nating gamitin yung ating mga pananalapi sa mga ganong sitwasyon. Kasi kailangan din naman sa buhay natin yan, di ba? Meron tayong mga priorities. Ang sabi sa 6:21 ng Matthew, for where your treasure is, there your heart will be also. At totoo naman sa buhay natin yan. Kung sino yung ating tinetreasure sa buhay natin, ando doon yung puso natin, di ba? So yun yung mga nakapalibot na teksto doon sa binabasa natin. At dito sa verse 19, kung babasahin natin yung kwento rito, yung kwento tungkol kay Lazaro at sa mayaman. Hindi lamang kwento tungkol doon sa impyerno yung pinag-uusapan doon. Kung paano rin hinawakan ng mayaman yung kanyang pananalapi. At dito nga sabi si Lazaro daw, longing to be fed from the scraps which fell from the rich man's table. Yun lang ang kanyang hinahangad, na makatikim siya, makakain siya ng mga mumong na nahuhulog doon sa dulang nung mayaman. Hindi nag-intindi, hindi man lang binigyan ng mayaman ng makakain yung tao, no? Anong ginawa niya sa kanyang pera? Inipit niya, di ba? Parang wala siyang pakialam doon sa pulubi na si Lazaro. Doon sa chapter 15, makikita natin doon, no? Sa 11, yung alibughang anak. Binigyan siya ng pamana ng kanyang tatay, pero ginamit ba niya sa magandang paraan? Hindi niya ginamit. Kung kasaan-saan niya winaldas yung kanyang pera, no? Kaya ang ebanghelyo tuloy, kahit na ipangaral na, hindi pa rin umaabot sa kaligtasan. Bakit? Tingnan natin sa Matthew chapter 13 verse 22. At ang nanghasik sa mga dawagan ay yung dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan, no? Ay siyang umiinis sa salita. Ano ba ginagawa ng kayamanan? Wala naman yan di ba? Yung puso ng tao yung nadaya. Kasi ikaw yung nagmamanage nun Wala kinalaman yung mga kayamanan mo sa'yo. Yung puso ng tao na tumitingin doon, nadaya siya nung kayamanan na yun, no? Sa Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things. Hindi yung kayamanan, kundi yung pagsusumakit mo. Yung tao mismo, yung pagsusumakit niya ukol sa sanlibutan. So, balikan po natin yung verse 1. At ito'y isinumbong sa kanya na siya ay nagsisira ng kanyang mga pag-aari. Yung problema, meron taga-sumbong, Sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, meron din taga-sumbong. At kung babasahin natin yung
Revelation chapter 10, ang taga-sumbong na tinutukoy rito is si Satan. accusing the believers day and night. Ito yung old dragon, Satan the devil. Alam niyo yung ginagawa nito? Gaya ng ginawa niya kay Job. No? Itong anak mong to, ganyan-ganyan. Kaya yung kamay ng diablo ay laging nakaturo sa langit at sa'yo. No? Tuturo ang langit at ikaw. Sinusumbong yung mga mananampalataya sa Diyos. Itong mga ginagawa ng taong ito, tignan mo, itong mga anak mo, no? Ano kaya sinusumbong? Yung perang binigay mo sa kanya, sinusugal, oh. Yung pinagkatiwala mo sa kanya, sinusugal. Yung perang pang tithes, iniipit niya. Yung sasakyan na para sana sa linggo, ginawa niyang pantrabaho para kumita siya. Merong umarkila. Yan. So, nauna yung priority. Yung priority niya, yung kanyang hanap buhay, na alam naman niyang, di bali sana kung kung magagamit talaga sa magagamit sa mga emergency, di ba? Na mga bagay. Kung yung gagamitin mo yan para ihatid yung mga taong may sakit, no? Kaya lang, sinusumbong ka ni Satanas, itong mga taong to, mga anak mo, hindi ginamit ng wasto yung kanilang mga pag-aari. Yun po yung goal ni Satan. Yun yung goal ni Satan. Pero yung mga Kristiyanong totoo, wala na talagang power si Satan doon. Yun na lang ang kanilang pwedeng gawin ni Satan sa buhay natin. Tayo'y isumbong. Pero ano ba yung goal ng Christian disciple? Ayun nga, gaya na sinabi natin kanina, maging matalino rin sa paggamit ng ating mga resources na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Upang ang lahat ng mga may utang sa Diyos, yung mga taong may kasalanan sa ating Panginoon, ay madala rin natin sa harapan ng ating Panginoon. Sasabihin natin, kulang yung aking talino kulang yung kaalaman ko para gawin yan no? Sabi sa James 1:15, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Sa 13, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Sa verse 17, ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis sa kamapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan, at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 19, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Tayo pong lahat ay alam nating nahaharap sa krisis sa ating church. Mayroong mga pangyayaring alam nating lahat, no? Paano natin gagamitin yung ating mga talino sa pag-abot sa mga taong alam nating nagkakautang sa ating Panginoon? Meron ba tayong pagkakaisa para gamitin natin yung ating mga karunungan? Makakapag-usap-usap kaya tayo para magkaroon ng isang tamang pagpapasya na magagamit natin yung ating karunungan sa mga krisis na dumarating sa ating buhay? Magagamit kaya natin yung ating mga resources para sa mga bagay na ganun na dumarating sa ating buhay? Yan ang dahilan kung bakit yung mga tao nagbibigay sa mga misyon.
Di ba? Nagbibigay sa mga churches. Nagbibigay sa mga charity para mapalaganap yung kaharian ng Diyos. Bagamat ito ay, yung mga resources na yan ay unrighteous sa paningin ng Diyos, ginagamit pa rin niya yon para mapalawak yung kanyang kaharian. So makipagkaibigan po tayo. Gamitin po natin yung mga resources na to, makipagkaibigan po tayo. Ang ibig sabihin ng makipagkaibigan dito, tulungan natin sila. Lapitan natin sila, yung mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon, para pag oras na dumating, yung panahon na wala na tayo sa mundong ito, o tayo naman yung mga ilangan, no? At haharap na tayo sa ating Panginoon. Sila rin yung sasalubong sa atin doon, no? At makakasama natin sila sa walang hanggang tahanan doon sa ating Panginoon. The faithful steward, whose master is God, will employ the wealth entrusted to him in building up the kingdom of God. So maging matalino po tayo, no? Sa ganong mga paraan. Kung ang ating kaisipan, ang ating pagtingin ay nandoon sa tinatawag nating eternal homes na gusto nating marating sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa mga pag-aaring ipinagkaloob mo sa bawat isa amin. Salamat po na i-enjoy po namin ang mga bagay na nanggaling sa iyong biyaya, Panginoon. Pinagpapasalamat din po namin ang aming mga kakayahan, ang aming mga talino, ang aming mga karunungan, Panginoon. Pinagpapasalamat namin ang bawat pagkakataon na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang tangi lamang naming hiling, Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, na magamit ang mga bagay na ito para maabot, Panginoon, ang mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Dahil ito naman talaga, Panginoon, ang iyong goal, ang makapag-disciple kami, Panginoon, ng mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. At sa mga ganitong pagkakataon, O Diyos, hayaan mo, O Diyos, na maging masipag ang bawat isa, maging mapagpunyagi, Panginoon. Gamitin ang bawat oras na aming samantalahin, Panginoon, ang bawat pagkakataon upang kami hindi madaya ng taga-sumbong na aming kaaway, Panginoon. Tayaan mo, O Diyos, na sa bawat ginagawa namin, Panginoon, ang karunungang nagmumula sa iyo ay magamit namin upang kami ay hindi magkamali sa bawat ginagawa namin. Sa iyong lahat, O Diyos, ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.